Ngayon, mahal ko kayo, nire-respeto ko kayo. Sana mapatawad niyo ako. Patawad. Patawad po. Nagsorry na si Anjo Iliana kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ng noontime show na Eat Bulaga. Yan po ay matapos utusan ng korte si Anjo na magbayad sa TVJ Productions ng danyos na aabot sa 3.5 million pesos. Nag-ugat ang kaso sa mga TikTok post ni Anjo na tinukoy ng TVJ bilang mapanira sa programa, hosts at management. Sa isang panayam sa YouTube channel ni OG Diaz, inamin ni Anjo na hindi niya ito kayang bayaran. Masyado raw itong mabigat. Bagamat plano niyang iapila ito sa korte, sinabi po ni Anjo na tanggap niyang guilty siya at nasaktan niya ang TVJ. Parang yung 3.5 million, parang masyado naman mabigat. Kaya nga mag-a-appeal ako. Ang pakiramdam ko kasi, parang may pinatay ba ako? Meron ba akong ninakaw? Meron ba akong nilapastangan? Meron ba akong Meron ba akong binugbog? Naglabas lang ako ng emotions, so baka too harsh, masyado mabigat yung parusa. Kasi ano bang kasalanan ko? Ano bang nagawa ko sa inyo? Although, sabi nga, damage sa kumpanya, nalugi yung kampanya. Hindi naman nalulugi ang TVJ, daming kita niya. Tinatanggap kong guilty ako. Tinatanggap ko na kung nasaktan ko kayo, o sige, guilty ako, pasensya na. Pero yung parusa, parang hindi ko matanggap. Anjo Iliana nagsalita sa totoong dahilan ng galit niya sa Eat Bulaga. Minsan, kahit pamilya mo na, dumarating ang panahon na kailangan mong lumayo. Ganyan ang nangyari sa dating The Barkads na si Anjo Iliana. Halos 2 dekada siyang nagbibigay saya sa Eat Bulaga, pero sa dulo, tampo at lungkot ang iniwan. Ngayon, siya mismo ang nagsalita tungkol sa totoong dahilan ng galit at sama ng loob niya sa programang minsan ay tinawag niyang tahanan. Sa loob ng mahigit 3 dekada, naging bahagi na ng kulturang Pilipino ang Eat Bulaga. Marami ang sumikat dito, sina Tito, Vic, Joey, Alan K, Jose, Wally, Paulo at syempre si Anjo Iliana, isa sa mga pinakamatagal na host. Ngunit nitong mga nakaraang taon, unti-unti siyang nawala sa telebisyon. Maraming nagtaka, bakit parang biglang naglaho si Anjo sa noontime show? Sa isang matapat na panayam, tuluyan ng bumasag ng katahimikan si Anjo Iliana. Dito niya isinalaysay ang lahat kung paano nagsimula, bakit siya umalis, at bakit hanggang ngayon ay tila may sakit pa rin sa kanyang puso kapag naririnig ang pangalang Eat Bulaga. Ayon kay Anjo, simple lang ang dahilan. May patakaran daw ang programa na kapag umalis o nag-resign ang isang host, hindi na ito maaaring bumalik. Ang tanging nakakabalik lang ay yung mga nasuspinde o pansamantalang nawala. Dahil dito, alam daw niyang kahit anong mangyari, hindi na siya makakabalik sa noontime show na naging bahagi ng buhay niya sa loob ng halos 20 taon. Gusto ko sanang bumalik, pero hindi na pwede. Yun ang patakaran nila, sabi ni Anjo sa interview. Hindi niya itinago ang bigat ng loob. Ayon sa kanya, hindi naman pera o kasikatan ang hinanap niya, kundi respeto at komunikasyon mula sa mga dating kasamahan. Mula nang umalis siya, wala na raw siyang natanggap na kahit simpleng mensahe o kamusta mula sa ilang host ng programa, kabilang na si Tito Soto, na itinuturing pa rin niyang haligi ng show. Parang walang nagtanong kung kamusta ako. Parang bigla na lang akong nawala, dagdag niya. Matapos niyang iwan ang mundo ng telebisyon, dumaan si Anjo sa matinding pagsubok. Wala na siyang regular na trabaho at minsan ay umaasa na lamang sa mga proyektong dumarating paminsan-minsan. Umamin siya na dumating sa punto na hirap siyang tustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Masakit yung panahon na gusto mong ibigay lahat sa mga anak mo, pero hindi mo magawa dahil wala kang trabaho. Pero ganun talaga, minsan, kailangan mong tanggapin na hindi ka laging nasa taas. Kwento niya. Sa kabila nito, nanatili siyang nagpapasalamat. Aniya kahit gaano kasakit, hindi niya kinakalimutan ang malaking ambag ng Eat Bulaga sa kanyang karera. Doon siya unang nakilala ng publiko, doon siya natutong magpatawa, at doon niya natutunan ang halaga ng disiplina sa harap ng kamera. Ngayon, malayo na sa showbiz ang mundo ni Anjo. Ayon sa kanya, nagtatrabaho na siya bilang staff ni Senator Jinggoy Estrada. Sa bagong yugto ng buhay niya, natagpuan niya raw muli ang layunin, hindi bilang artista, kundi bilang taong tumutulong sa kapwa. Masaya ako ngayon kahit hindi na ako nasa TV, kasi nakakatulong ako sa mga tao sa ibang paraan.
sabi pa niya. Sa usaping personal naman, inamin ni Anjo na hiwalay na siya sa kanyang dating asawa. Ngunit nananatili silang maayos para sa kanilang mga anak. Para sa kanya, hindi kayamanan ang batayan ng pagiging mabuting ama, kundi presensya at malasakit. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mabuting ama. Ang kailangan lang, nandyan ka sa oras na kailangan ka nila, sabi ni Anjo sa mapanatag na tono. Aminado rin siyang ilang beses na siyang naloko sa negosyo at ilang pagkakataon nang nadismaya sa mga taong itinuring niyang kaibigan. Pero sa halip na magkimkim ng galit, mas pinili niyang magpatawad at magpakatatag. Mas okay na yung ikaw ang nasaktan kaysa ikaw ang nakasakit. Kasi kapag ikaw ang nasaktan, may aral kang natutunan, dagdag niya, hindi rin niya itinago na namimiss pa rin niya ang Eat Bulaga, ang tawanan, biruan at saya na kanilang pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Pero ayon sa kanya, tanggap na niyang minsan, kailangan mo talagang isara ang isang kabanata para makapagsimula ng bago. Ang buhay parang showbiz, may simula, may katapusan, pero may pagkakataon pa ring magsimula ulit. Sabi niya na may ngiti sa labi. Sa huli, malinaw na hindi puro galit ang nadarama ni Anjo. Sa kabila ng tampo, dala niya pa rin ang pag-asa na balang araw, baka muling magkaayos sila ng mga dati niyang kasama. Pero kung hindi man mangyari, ayos lang daw. Ang mahalaga, natuto siya. Nagbago at natagpuan ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ko kailangan ng TV para maramdaman kong mahalaga ako. Basta alam kong may mga taong naniniwala at nagmamahal sa akin, sapat na yon, dagdag niya. Bago matapos ang panayam, nag-iwan si Anjo ng mensaheng tila sumasalamin sa lahat ng pinagdaanan niya. Hindi sukatan ng pagmamahal ang dami ng naibibigay mo. Minsan sapat na yung oras, presensya at pag-unawa. Ngayon tahimik na ang buhay ni Anjo Iliana, malayo sa spotlight pero mas malapit sa pamilya. Hindi na siya araw-araw na nakikita sa telebisyon, pero ang mga aral mula sa kanyang karanasan sa Eat Bulaga ay mananatiling bahagi ng kanyang pagkatao. Sana kung may galit sa akin ng Tito Vic and Joey, sana humupa na. Kasi yung mga barkada kong yan, nasa 70s na. Si Tito yata nasa 80s na. So syempre inaalala ko rin yung health nila. Ako naman, mag-60 na, magsi-senior na rin ako. Pasensya na dun sa mga nangyari. I'm sorry dun sa mga nangyari. Kung hindi nyo narinig dati, nag-sorry na ako dati. Pero ngayon, nagsosorry ulit ako sa inyo. Sana humupa na yung galit. Yun lang naman yun ang concern ko, yung galit. Hindi naman yung kaso Yung kaso, pera lang yan Mas mahalaga pa rin sa akin yung pinagsamahan namin na pagmamahalan dati. Na para kami magkakapatid. Yun ang hinihingi ko bilang naging dating parang kumpare, kapatid, katrabaho for 20 years or more. Sana mapatawad nyo ako. Patawad.